po sa mga naka-join online sa ating Zoom, sa ating Facebook and YouTube. Magandang gabi po. Amen. Magpapatuloy po tayo sa ating series na worship. Ano po ba yung worship? Ano po ba yung kahalagahan ng worship? Last Thursday po, pinaliwanag po ni Kuya Alan yung ano bang meaning ng worship, ano po ba yung kahalagahan nito. Yun din po yung aking idadagdag na topic about worship. Amen po. So, Lord willing, mas marami pa po tayong bukod po sa narinig natin Kuya Alan, ay madagdagan pa po yung ating kaalaman about worship. Okay po? Sige po, patungo po tayo sa ating devotion for tonight. Okay? Ang pag-uusapan natin is worship. What is real worship? And why is it important? Ano po ba yung, bakit daw po, ano po ba yung totoong pagsamba? At ano daw po yung kahalagahan nito? Yun po yung ating pag-uusapan. Dito po nakatuon yung ating pag-uusapan. Okay? So, okay? Sabi po ni Charles Stanley, kinuha ko po ito kay Charles Stanley. Sabi po, what is the main goal of worship? The goal of worship is to glorify God, and it begins in our heart and attitude. We must come into His presence with a repentant and humble heart, a mind focused on Him, and a life that demonstrates obedience. So yung worship daw po, ito po ay nakatuon po sa ating Panginoong Diyos. At ito po ay nagmumula sa ating puso, sa ating pag-uugali. Okay po? So tayo daw po ay lumapit sa Kanya na may kababaang loob, ayun po, at may pagsisisi sa mga nagawa nating kasalanan, di ba? And then, ito daw po tapos isang isip na nakatuon sa Kanya, at yung huling-huli po, yung pagsunod. Yung po yung yung pinakahuli, yung po yung minsan nagpipil tayo yung our obedience, di ba po? So, pag-usapan po natin ang pag-uusapan po natin scriptures for tonight. Nabasa niyo na po yung Psalm 96 o yung mga awit 96 po. Sige po, kung kayo po ay may Bible dyan, pwede niyo po buksan para po tama po yung aking sasabihin o yung babanggitin para po naka-align po sa salita ng Diyos. Okay po? So, may tatlo po tayong bagay na pag-uusapan about sa Psalm 96. Unang-una po, honor and praising to God. It's our defense and God's perspective. Diba? So, yun po yung pag-uusapan natin tonight. So, okay. Sa Tagalog, parangalan at papuri sa Diyos. Ito ay ating depensa at pananaw ng Diyos. Hindi natin pananaw, kundi pananaw po ng Diyos. Okay po? So, basahin po natin sa awit 96. Sabi po ron, una po doon sa give honor and praising to God. Sabi po sa Psalm 96, verse 1 to 2. Sabi po rito, O sing to the Lord a new song. Sing to the Lord all the earth. And sing to the Lord, bless His name. So, ito makita niyo po, tatlong beses po siyang inulit. Sing to the Lord a new song. Diba? Yung new song po ng sinasabi diyan, ito po yung yung ating encounter with God. Hindi po yung iba kasi naiintindihan to, yung parang gagawa ka ng bagong kanta. May may kaduktong po 'yon. Bagay nakakagawa ka ng kanta kasi lagi mo siya na-encounter. Yung po yung sinasabi doon. Parang fresh start ba? Kasi pag tinanong po tayo, ano ba yung itinuro sa iyo ng Panginoon? Ano ba yung itinuro sa iyo last week ng Panginoon? So yun po yun, yung everyday natin encounter with God. Kasi kadalasan sasabihin natin yung na-encounter ko yung God last year, di ba? Pero yung ngayon, yun yung sinasabi po ron, a new song. Yung parang fresh start na na-encounter natin ng Panginoon. Okay po? Okay. So pangalawa, sing to the Lord all the earth. So para ito po yung nag-gather na yung mga tao. Lahat po sila kumakanta sa Panginoon. Okay? Yung pangatlo, sing to the Lord, bless His name. So you give honor and praising to the Lord. Okay? Tapos yung dulo, proclaim the good news of His salvation from day to day. So yung
Yung worship po, yung act of ating worship is proclaiming. Kumbaga, sinishare mo yung good news about Jesus. Yun po yun, sinasabi po ron. Isa act of worship din po yun. Worship din po yung tawag doon. Pag sinishare po natin si Jesus sa ibang tao, like yung ginagawa lagi ni Pastor Jay, naalala nyo na minsan, sinishare niya, every time may mga katabi siya sa aeroplano, lagi niya sinishare si Jesus. Okay? So ako, na-experience ko po yun one time. Pero wag ko na po ikukwento kasi kailangan po bago. Sing to the Lord a new song. So siguro, babanggitin natin yung mga bago na na-encounter natin, Panginoon, this week. Okay po? So yun po, no? So sabi po ron, proclaim the good news of His salvation day to day. Ito po yung everyday routine, everyday in life. Hindi po yung kasi sinasabi po ng iba, pagka tayo nagsimba lang siguro kung nasa Pinas tayo o nasa ibang bansa, pag Sunday, hindi po siya once a week event. Hindi po every Friday, kundi everyday po siya. Day to day, yung ating worship to the Lord. Okay po? So, yun po yung, kaya sabi po ron, yun po yung way of life natin. Okay? So sabi rito, we are commanded to sing to the Lord and we have attitude of joy that you sing to the Lord. So pag daw tayo kumakanta sa Panginoon, may kaligayahan, may kasiyahan. Di ba po? Naalala niyo po ba yung nangyari kay siguro yung best example na nakita ko sa Bible is one of the best example, si Paul and si Silas. Naalala niyo po ba nung sila po ay ginulpe ng mga Romano dahil di ba yung ginawa po ni Paul na pinalayas yung masamang espiritu sa bata dahil ipinagkakakitaan nga daw po siya. Di ba po? Ang ginawa po, inakusahan siya kung anong mga salita, di ba? Tapos kinulpe, hinubaran, and then kinulong. Naalala niyo po ba nung nandun sila sa kulungan? Di ba? Minsan maalala, pag tayo ko siguro kung nasa posisyon ni Paul, tayo tagalingkod ng Diyos, milamang magreklamo tayo, Lord, tinanggal ko lang naman yung yung sumasanib doon sa bata. Ba't ako kinulong, ginulpe. Pero anong ginawa ni Paul at Silas? Kumanta pa po sila. Di ba po? Yun yung nakita ko parang napakabuti ng Panginoon, no? Hindi yung basta-basta po na magagawa po natin. Kasi si Paul, mas ninasa niya, ninais niya, desire niya na makilala ang Panginoon. Every day po yun. Kaya po nung kumakanta sila sa Panginoon, di pa po, nang nangyari, nanyanig yung yung kulungan, di ba po? Di ba po? Yun yung pero hindi sila umalis. Bagkus, nakapag-share sila ng gospel sa warden, di ba? So, yun yung kabutihan ng Lord. Yun yung amazing testimony na nangyari sa Bible. One of the best testimony. Okay? So, napaka-importante po yung worship natin every day. Is a day to day in our lives. Di ba po? Okay? So, patuloy po tayo sa Psalm 96 verse 3. Declare His glory among the nation, His wonders among all people. So, dito po, sinasabi po rito, it's a public worship that you want to declare His glory, all people. Yung glory po sinasabi po rito, yung yung bigat na sinasabi, yung weight, di ba po? Kasi, pagka yung sinasabi na you want to people, parang sinasabi po, kinukwento mo sa ibang tao kung ano ang Panginoon Diyos. Yun po yun. Sabi po rito, worship is not only telling your stories. Hindi lang po yung pag-worship natin, hindi lang po yung pagkukwento natin about kay God, hindi lang po yung hindi lang po may yung bukod pa po doon, meron pa po doon, worship God in many ways. Sabi po sa maalala niyo po yung 1 Corinthians chapter 10 verse 31, whatever you do, do it for the glory of God. So yung worship po, everything na ginagawa natin sa Panginoon, it means is a worship. Okay po. Pag ang pananaw mo ay yung ginagawa mo ay para mag-glorify ang Panginoon, that's the meaning of worship. Okay po? Kung tayo po ay
Kunyari, nagbigay po tayo sa sa mga mahihirap, di ba? Hindi ka nagbigay para mapopular ka. O kaya yung katulad ng mga ibang mga politiko, di ba? Pagka nagbigay, ipapaskill pa yung nila, yung name nila, di ba? Pero dito po, may makakita man o wala, pero ginawa mo yan sa Panginoon. Yun po yun. Doon ka po nakatuon sa mata ng Diyos na nakatingin sa iyo. Okay? Pero wag po tayo ma-misinterpret kasi iba po, kaya po nagbibigay para ma-save. Hindi po yun, no? Kaya po tayo nagbibigay dahil po tayo ligtas na. Amen? So, sabi po ron, whether you eat or drink, whatever you do, do it for the glory of God. Diba? So, lahat po natin gagawin, kumain man o uminom, alalahan natin na kapag anong ginagawa natin, mas makakalugod sa Panginoon. Amen? So, patuloy po tayo sa Psalm 96, chapter 4, chapter 96, verse 4. For the Lord is great and greatly to be praised. He is to be feared above all gods. So, sabi ro, why do we worship God? Kasi sinasabi po rito, the Lord is great and greatly to be praised. Ito po yung sinasabi na the greatest being in the whole universe, none other than our God. Yun po yung sinasabi po ron. Sabi ro, why do we worship? Because of what He is, what He has done, and what He continues to do to us. Amen? So, because He is great and greatly to be praised, yung feared po, sinasabi po rito, yung ano po yun, yung sinasabing, treat Him with the respect. Yung po yung sinasabing, He is to be feared above all gods. Hindi yung pagkatakot na parang, yung parang takot ka na, yung katulad ng ginawa ni Adan na nagtago siya, di ba? Pero dito, treat him with respect. Igalang mo siya, di ba? Okay? So, patuloy po tayo. Doon po tayo sa pangalawa po, no? It's our defense. So, sabi po rito sa Psalm 96, verse 5, for all the gods of the people are idols, but the Lord made heaven. So, dito po, makita po natin, marami pong idol na lumalabas, Hindi lang po natin napapasin, pero minsan, nakakasalamuhan na natin, nagagawa na natin. Okay? So, sabi po rito, kung sa umpisa po, praising and honor and praising to God, kasi sabi po, real worship is pointing us to honor and praising to God, and also our defense from any kinds of idol that give us protection. Okay? So, ano po ba yung idol na sinasabi? Sabi po sa idol, anything that take place of God in your life is idol. Okay po? Sa lahat po ng bagay na ginagawa po natin na nawala na ang Panginoon at para natin siya, nasintabi na. Yun po yung sinasabing idol. Okay? Ano po yung mga example ng idol? Yung po yung yung natin, yung marriage, di ba? Yung ating mga yung family, yung anak natin, di ba? Yung trabaho, yung gadget, di ba? Pag ang gadget, minsan pag nawala yung sa cellphone natin, parang pag nawala nagwawala na rin tayo, di ba? Minsan parang pagka nalimutan lang natin o parang nawala lang sa wallet natin, parang windang na tayo kasi nandun lahat yung natin, yung mga account natin, di ba? So, mayroon pang isa, may dati nag-share sa akin isang kapatid na inawalan siya ng trabaho. Kasi as in dedicated talaga siya sa trabaho niya. As in yung buhay niya inaalay niya minsan pag pinag-OT siya, kahit Sunday, nag-OT siya. So, ganun po siya ka-dedicated. Nalimutan niya ng yung inaalay niya yung linggo para sa Panginoon. Mas inaalay niya yung buhay niya doon sa trabaho. Nung dumating yung point na nagkaroon ng ng parang bawasan sa sa trabaho nila, siya po yung unang-una napili kasi po siya yung malaki sahod. So sa sobrang depression niya, nagkulong po siya sa bahay. As in, hindi na namin siya makausap. As in, hindi na namin parang, alam mo yun, parang, talagang lungkot na lungkot siya. Kasi, pagka nagsasalita siya sa amin, alam mo, binugay ko yung buong oras ko sa kanila.
Tapos bigla na lang ako tinanggal. Ano bang klaseng, minsan sasabi, narinig ko sa kanya, ano bang klaseng Diyos meron tayo? Di ba? May ganun eh. Meron, minsan pasisisihin natin yung Diyos pagka meron tayo nangyari na ano. Pero nung time na maluwag ka, parang kahit hindi ka ba nang pinag-OT ng Sunday, pero nag-OT ka pa rin. Di ba? So the question is, ano ba yung nagiging idol mo doon? So naging idol niya ron is yung work. Okay po? So, mag-ingat po tayo, no? Pagka minsan po ay nawawalan na po tayo ng oras sa Panginoon about yung ating quiet time, reading our Bible, fellowship with the brothers and sisters. So minsan parang hindi ka na rin nagpa-fasting, di ba? Minsan pagka may problema ka, kakayanin mo na lang dahil alam mo, kaya mo naman. Minsan hindi mo na dinudulog sa Panginoon, di ba? Minsan, yun po yung mga idol natin na sasabihin natin, kaya naman ng pera natin, di ba? Pagka may budget naman tayo, dali sa ospital, di ba? Pero hindi mo muna dinulog muna sa Panginoon, di ba? So yun po yung kailangan natin ingatan sa ating mga buhay, no? Kaya ito pong paalala sa atin ng Panginoon na we need to be careful do sa mga idol na dumadating sa ating buhay. Na kapag nawawalan tayo ng parang hunger in terms sa salita ng Panginoon, yung po yun, parang na tayo, na parang nalulunod tayo sa ating idol. Okay? So, sabi po ron, kaya nga minsan pagka yung idol, sometimes, you want to control the idol, ay yung mga bagay na yon, and later on, ikaw yung nakokontrol na, di ba? Minsan sasabihin mo, siguro 10 minutes lang, 1 hour, ganon. Hanggang sa everything mo na siyang ginagawa. Ako, guilty ako rin minsan, pag alam mo yun, pag humawak na ako ng phone, minsan parang nagtatagal ako ng 2 hours. Tapos kung magbasa ako ng Bible is 30 minutes. Di ba? Parang hindi siya fair. Pero yun nga, dahil nga doon sa idol na yun, minsan di natin alam na na tayo, parang nadadaya na tayo. Okay? So, we need to be aware sa mga ganon. Okay po? Kahit yung kahit yung mga bata, na minsan, pag nagkaanak lang ako, for sure, tasaya ng buhay ko. Merong ganun eh, may mga taong ganun na pagka may anak na, yun na, nakalimutan na ang Diyos. Di ba? Pero sabi ng Diyos, iaalay mo yung mga anak mo sa Panginoon. Di ba? Huwag mong gawing idol siya. Di ba? Kasi minsan, pagka tayo po ay nakatuon doon sa mga bata at nawawala na yung tuon natin sa Panginoon, yun yung delikado. It will destroy us. Amen? Okay. So, sabi po doon, patuloy po tayo, Psalms 26:7-8, sabi po rito, give to the Lord, O families of the peoples, give to the Lord glory and strength. Give to the Lord the glory due to His name. Bring an offering and come to His courts. Sabi po rito, in other words, worship involves the mind, the heart, and the will. Worship that you need to be intentional. So, ito pong, sinasabi po rito, kung tayo po ay nag-worship, real worship, ito po yung ating buhay, ating puso, yung ating isip, yung ating ginagawa, dapat lagi nakatuon sa Panginoon. Okay po? So, it involves the heart, the emotion, your whole being for who God is, and how great is He, and give us due to Him. Diba? So sabi po rito, worship involves, sabi po rin sa huli, sa bring an offering, worship involves giving. So in giving daw po ay pribilehyo. Hindi po siya religious act. Di ba? Kasi actually hindi naman kailangan ng Panginoon natin ang ating kayamanan. Di ba? Pero sinasabi po doon, kung tayo po ay nagbibigay sa Panginoon, is privilege po yun. Di ba po? Kaya yun po yung worship natin. Because you worship the Lord, the more you know God, the more you intimate with God, the better is the quality of your worship. So, yung intimate natin sa Panginoon, kaya nga di ba sinasabi ron, give to the Lord, di ba? I-give the Lord
involves the mind, the heart, and the will. Sa lahat po ng ating gagawin, yung ating puso, yung ating isipan, at yung ating will. Okay po? So yun po yung nagiging quality ng ating worship to the Lord. Okay po. Sabi nga po rito, the more you know God, the more you intimate with Him, the better is the quality of worship. Okay? So kung mabasa po natin sa sa Romans chapter 12 verse 1, ito po yung example po ng yung sinasabi ni Paul. Sabi po ron, therefore I urge you, brethren, by the mercies of God, to present your bodies a living and holy sacrifice, acceptable to God, which is your spiritual service of worship. So sabi po rito, living and holy sacrifice. Kung meron po before na nag-aalay ng mga, yung alam mo yun, yung susunugin, na mag-aalay sila ng mga lamb, yung mga kambing, baka para sunugin. Dito ito po yung tinutukoy tayo, living and holy sacrifice. Kung tayo po ay mag-worship sa Panginoon, tayo po'y buhay at banal sa harapan niya. Hindi po yung yung double-minded. Di ba? Kung meron po tayong mga ginagawa pa rin, pet sin, di ba? Hindi po siya living and holy sacrifice. Di ba? So, we need to check yung ating sarili, di ba? Kasi yun po yung sinasabi which is your spiritual service of worship. Kung tayo po ay nagsasamba sa Panginoon, kung tayo po ay nag-worship sa Lord, we need to check our hearts and our mind, di ba? Kaya nga sabi po, living and holy sacrifice. Okay po? So, panghuli, God's perspective. Sabi po sa Psalm 96, verse 9 to 10, worship the Lord in holy attire. Tremble before Him in all earth. Say among the nation, the Lord reigns. Indeed, the world is firmly established. It will not be moved. He will judge the people with equity. So, sinasabi po rito, kung si Yahweh, sabi nga po, kung before po, may mga kasuotan before dun sa mga priest, di ba? Di ba? Nagsusuot sila ng mga puting garment. Sabi po rito, it's not only just wearing the outer garment, but it's our way of life day to day. So hindi lang pagsusuot ng mga kasuotang maganda, di ba? Yung maayos, but it speaks to us our day to day. Di ba? Yung ating araw-araw na ginagawa sa Panginoon. Okay? So, dito, nire-recognize din dito na that the Lord is King. Not just only King, but He will be the judge the people with equity. Fairly po yun. So, sinasabi po ron na pagdating ng Panginoon, tayo po i-judge sa lahat po nating ginawa. Okay po? So, kilala nyo naman po yun, si Jesus po yun. Di ba po? Muli siyang babalik. Okay. Tuloy po tayo. Psalm 96 verse 11 to 13. Let the heavens be glad and let the earth rejoice. Let the sea roar and all it contains. Let the field exult and all that is in it. Then all the trees of the forest will sing for joy before the Lord, for He is coming to judge the earth. He will judge the world in righteousness and the people in His faithfulness. So, sabi po rito, dito is now inviting the universe, entire universe, the heaven, the earth, the seas, di ba? Tapos, expanded, di ba? Meron pa pong trees, di ba? And plants, everybody, di ba po? Lahat po yun, ini-invite po yun para i-exalt ang Panginoon. And din yung attitude daw po doon, joy, rejoicing, and be glad. Di ba po? Sabi po sa verse 13, yun po yung perspective, di ba, sinasabi, this is the meaning of true worship, for who He is, what He has done, and what He's continued to do, di ba? Yun po yung sinasabi ron. So, Jesus will come again, and this is the future tense. He will be our righteous judge. Worship is telling us what's gonna happen in the future. So, sinasabi po ron na
pagdating ng Panginoon, tayo po, nakatingin po tayo doon sa promises ng Lord na muli siyang babalik. Di ba po? He will be our judge. So sabi po ron, yung worship daw po, hindi po siya parang marami kasing yung form of worship. Kahit po sa trabaho, no? Kung tayo po ay gumagawa ng maayos sa trabaho, isa ako worship. Okay po? Kahit po sa ating in relationship, sa ating family, sa ating mga anak, isa ako worship. Minsan, di ba, pagkakausapin mo sila about the story in the Bible, di ba po? Yun, isa ako worship po yun. Kahit po doon sa yung ano po ba yun, yung madalas na minsan may kumat sa'yo. Yun yung pinakamahirap no? Minsan magsasalita ka lang namang hindi maganda, minsan sabi mo, praise the Lord, di ba? Minsan parang, di ba parang sabi mo lang, praise the Lord. minsan, ako, guilty ako ron dati na pagka minsan may kumakat sa akin na, alam mo naman, pagka sa Saudi, pag nagdadrive ka, may mga bata na ang bibilis, di ba? Kaya doon, mag-iingat tayo ron. Kaya minsan parang, ako, hindi ka na ako, gagano na lang ako. Pero yun, praise God, kasi sa tulong ng Panginoon, nabago po yun. Okay? So, alam ko, darating din kayo sa point na gano'n. Pero, sa tulong po ng Panginoon, nawala po yun. Okay po? So, sabi rin dito, worship will transform your life and change your perspective that will lead to God's perspective. Sabi po, it will protect you in a counterfeit God and it will point you to God. Okay po? So, tayo po, bilang tagasunod ni Kristo, sabi po ro, worship begins in your entire life, give to the Lord. So tayo po, we need to surrender sa Lord yung ating buhay. Kung tayo po, yung mga nakikinig po, kung hindi pa po Diyos yung surrenderin yung buhay sa Panginoon, we need to surrender our lives to God. And then we begin to worship Him. It begins to our heart and our attitude. Okay po? So, pag sinasabi lang po na yung worship na sinasabi, na yung importance po nito, the importance is, when we worship the Lord, tayo po ay patuloy na binabago ng Panginoon. Kaya nga sabi ko kanina, hindi po siya one-time event. Hindi po siya every Friday lang, or every time na, kunyari, magba-Bible study kayo, it's a day-to-day. Okay po? Hindi rin po siya sa isang building lang, hindi lang po siya sa isang alam mo yon, yung sa isang lugar lang. Minsan kasi, kinukulong natin yung natin doon parang doon lang tayo mag-worship. Pero sinasabi ng Panginoon, sinasabi po rito, kahit saan man tayo pumunta, kahit saan man tayo, kahit saan man po tayo, yung parang sitwasyon na parang mahirap gawin, mahirap sumunod, and then you think God na mag-glorify siya, isa act of worship. Okay po? So, lagi nating nasain yon na bilang mananampalataya. Minsan, ang kalaban po talaga natin yung idol. Yun po yung talagang number one kalaban natin. Kasi, yun po yung parang naghihiwalay sa atin at yun yung magsisira sa atin. Pag tayo po hindi aware kung ano po yung nag-aalis sa atin sa Panginoon. O yung mag-aalis sa atin na tayo yung ating desire o yung ating pananalagi sa Panginoon, sa Kanyang salita, sa Kanyang promises. Okay po? So sinabi ko po rito kanina, yung the goal of worship is to glorify God. It begins our heart and attitude. We must come into His presence with a repentant and humble heart, a mind focused on Him, and life that demonstrate obedience. So kung tayo po ay kung tayo po ay totoo na sumasamba sa Panginoon, if our worship is real, may obedience po, may pagbabago. Okay? Hindi po tayo nag-worship sa Lord dahil inuutos lang, di ba? Kasi may relasyon tayo sa Panginoon Hindi, ito po individual, hindi po isang
isang komunidad, pero individual po 'yon. Individual tayo nag-worship sa Panginoon. Amen. So, yun lamang po ang aking bilis na devotion. Lord willing, may natutunan po kayo. Sige po, tayo po yung manalangin. Yes, Lord God, marami pong salamat, Panginoon, sa inyong mga salita. Tunay po, Panginoon, na ang aming worship ay, Panginoon, na hindi nakatuon sa amin, hindi nakatuon sa akin, kundi nakatuon po sa inyo, Panginoon Diyos. It's all about you, Jesus. Lord God, tunay din po, Panginoon, ito po ay aming depensa, Panginoon, sa mga idol na kumakalat dito sa mundo, O God. Lord, kung kami po, Panginoon, ay nalululon or parang nananalagi na hindi namin alam na kami po ay nadadaya na ng idols na ito, Panginoon. Lord, help us, O God, na maalis ito, Panginoon Diyos. At patuloy, Panginoon, na ang inyong perspective, Panginoon, ay patuloy namin maalaala, O God, that you promise that you will come back again, O God. That you will be the judge, Panginoon, fairly sa lahat po ng inyong mga anak, Panginoon Diyos. Lord God, patuloy, Panginoon, ang aming tunay na pagsamba, Panginoon Diyos, ay laging nakatuon sa lahat po ng aming gagawin, Panginoon, that will bring glory to your name, O God. Lord, salamat po. Ito po ang sama dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.
God, Panginoon, maraming po salamat po, Lord God, sa gabi nito, Lord God, na pinagkaloob sa bawat isa, Panginoon. Lord, dalangin pa namin, Panginoon, na sa aming mga panalangin, Lord God, wala pong imposible sa inyo, Panginoon, na aming nilalapit, Panginoon, na aming mga panalangin, Panginoon, at mga aming nararamdaman sa aming buhay, Panginoon, sa mga kalusugan, Panginoon, Lord, in Jesus' name, Panginoon, lahat ng ito, Panginoon, na mga karamdaman, Panginoon, na ito, Lord God, ay wala pong imposible sa inyo, Panginoon, Lord God. At Panginoon, dalangin pa namin, Panginoon, na patuloy niyo kami, Panginoon, na gabayan, Panginoon, sa pang-araw-araw, Lord God. Lord, Panginoon, dalangin pa namin, Panginoon, na si Ate Mads, Panginoon, maging pa si Kuya Chris, Panginoon, sa pag-uwi po, Panginoon, pabalik po, Panginoon, sa Saudi Arabia, Panginoon, Lord God. Lord, dalangin pa namin, Panginoon, na maging smooth, Panginoon, ang kanilang biyahe, Panginoon, ang kanilang mga dokumento, Lord God, na ipapakita sa immigration, Lord God, at maging po sa Saudi, Panginoon, na immigration, Lord, maging po, Panginoon, ang kanilang ticket, Panginoon. Maging maayos po, Lord God, maging smooth po, Lord God, ang kanilang biyahe, pabalik sa Saudi, Lord God, Panginoon. At Lord God, dalangin po namin, Panginoon, sa aming pag-uwi, Lord God, sa araw nito, Lord God, ilayo kami, Panginoon, sa anumang aksidente, Panginoon, sa anumang gawa ng kaaway, Lord God. At naman, Panginoon, na maging smooth, Panginoon, sa aming pagtulog, Panginoon, maging ayos po, Panginoon. Lord, muli, maraming po salamat, Panginoon, sa lahat. To all the glory, Panginoon. In Jesus' name, Amen.